Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Alam mo ba na may dahilan kung bakit binibiyayaan ka ng Diyos? Kung bakit pinagaling ka ng Diyos? Bilang isang miyembro ng isang Kristiyanong pamayanan, ay nakita ko na ang paggalaw ng isang pamayanan ay maayos kung ang lahat ay gumagalaw ayon sa kanilang nakatokang gagawin. Kunwari, mayroong isang seminar. Yung iba ay tagaluto, yung iba ay tagalinis, yung iba ay tagaayos ng mga upuan, ng sound system, yung iba ay tagatanggap ng mga dumarating. At kung lahat ay gumagalaw, nagiging maganda, maayos ang takbo ng pagtitipon. At dito natin makikita na hindi solo flight ang misyon natin. Sabi nga nila, kung meron daw Facebook si Jesus, ay sigurado marami siyang followers. At hindi lang yon, marami din ang susunod sa kanya para tumulong. Gaya ng Ebanghelyo ngayon, 3 babae ang pinagaling niya, nakaramdam ng kanyang pagmamahal, kaya sila ay sumunod kay Jesus at tumulong sa misyon ni Jesus. Kaya hindi solo flight ang Diyos sa kanyang pagmimisyon. So ganun din ang kanyang hamon sa ating ngayong araw na ito, na lahat tayo ay nakakatanggap ng biyaya araw-araw. Yung iba sa atin pinagaling na sa malubhang sakit. At ano ang tugon mo bilang pasasalamat? Isang serbisyo para sa Diyos. Isang misyon. Kaya, kung pinagaling tayo ng Diyos at binayaan tayo ng Diyos, dapat na ibabahagi din natin, natanggap natin sa iba. Kung tayo pinagaling, ibabahagi natin kung paano tayo pinagaling ng Diyos at magbigay ng pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa. Kung tayo nakatanggap ng biyaya, ay meron tayong oportunidad na ibalik ito, ibahagi ito sa mga taong nangangailangan. Kaya nga, yung feeling mo na sad ka, dapat mapalitan ng feeling blessed, sabi nga nila. Lahat tayo ay binibiyayaan ng Diyos. Meron siyang hinihintay sa atin na tugon. At ito yung pagbabahagi rin kung ano yung natanggap natin. Kaya kapatid, ito ang hamon ng Diyos sa akin ngayon, na hanapin natin, bilangin natin ang mga biyaya natin. At kung binibilang natin ang biyaya natin, nararamdaman